Hello mga bata! Ako po si Dr. Ato Basco, isang pediatrician. Ngayong araw na ito, matututunan ninyo ang tungkol sa taas, timbang, at temperatura. Sigurado ako na masisiyahan kayo, kaya maghanda na upang makinig at matuto kasama ang inyong friendly pediatrician online. Ano ang inyong matututunan sa module na ito? Una, bakit mahalaga ang timbang, taas, at temperatura? Pangalawa, paano kumuha ng tamang timbang, taas, at temperature? At pangatlo, bilang isang bata na kagaya mo, paano makakatulong ang mga kaalaman na ito? Mga bata, kilala niyo ba ang mga cartoon characters na ito? Kapag nakita ninyo ang mukha ni Grizzly, yung kulay brown, ang gagawin po ninyo, buksan ang inyong mikropono at sumagot. Tama o mali ba ang inyong mababasa sa screen? Kapag nakita naman ninyo ang mukha ni Panda, yung may kulay itim na mata, gamitin po ninyo ang chat box sa pagsagot sa mga tanong. At kapag nakita naman ninyo ang mukha ni Ice Bear, yung kulay puti, ang ibig sabihin, buksan ang inyong camera at pumalakpak. Subukan natin. Handa na ba kayo? Ito ang unang katanungan at testing lang. Sinong nakikita niyong character? Si Grizzly, kulay brown. Ang ibig sabihin, buksan ang inyong mikropono at sasagot ka kung tama o mali dito sa pangungusap na ito. Ang bata ay maraming magagawa na maganda. Tama o mali? Sagot na! Yun! Very good ka! Ito naman, mukha ni Panda. Ibig sabihin, gamitin ang chat box sa inyong pagsagot. Ang tanong, alin sa mga ito si Dr. Ato Basco? Letter A, mabait? Letter B, matalino? O letter C, magandang lalaki? Gamitin ang chat box. Sagot na. Tignan ko nga. Uy, maraming nagsasabi, ako raw ay letter C. Woohoo! Ito na mga kids, lumabas na si Ice Bear. Ang ibig sabihin, buksan ang inyong camera nang kayo ay aking makita at pumalakpak. Dahil anong nakalagay? Pogi, si Dr. Ato Basco. Ayos ba? Yahoo! Mga kids, ang ating unang katanungan at nandyan si Grizzly. Question number 1. Mahalaga ang weight at height upang malaman mo kung ikaw ay normal. Buksan ang microphone at sumagot. Tama ba ito o mali? Very good. Mamaya malalaman natin kung ano ang wastong sagot sa katanungan ito. Mga bata, si Panpan ang inyong nakikita. Question number 2. Paano ang tama na pagkuha ng timbang? Letter A, nakaupo ng tuwid. Letter B, nakatayo ng baluktot. O letter C, nakayapak or nakamedyas. Gamitin ang chat box at pumili ng letra. Tignan ko nga. Wow! Alamin natin maya-maya kung sino ang tama.
Mga bata, nakita niyo na naman si Grizzly. Question number 3. Healthy ang bata na mataba at mabigat. Tama o mali? Sagutin sa microphone. Turn it on. Uy, may narinig akong sagot. Ikaw ba yan? O mga bata, handa na ba kayong makinig at matuto? Sino inyong nakikita? Si Ice Bear. Kaya turn on your camera at pumalakpak! At narito na ang ating lecture series. Bakit nga ba mahalaga ang pagkuha ng weight at height? May mga dahilan po mga bata. Una, para iyong malaman kung ikaw ay normal or abnormal. Dahil ikukumpara mo ang iyong sarili sa iyong mga kaedad o mga bata na pareho mo ng edad or age. Pangalawa, mahalaga ang pagkuha ng height and weight para ma-monitor mo ang iyong growth and development. Ang ibig sabihin, kukuhanan ka ng timbang at ng taas sa mga intervals, kagaya ng mga araw, ng mga linggo, ng mga buwan, at yung iba ng mga taon, para maikumpara mo kung nagbabago ba ang iyong timbang at ang iyong taas. Kaya mahalaga ang pagkuha ng height at weight. Sige nga, masasabi mo ba sa akin, mga bata, sino sa mga batang nasa litrato ang normal? Hindi natin alam dahil hindi pa natin nakukuha ang kanilang height pati ang kanilang weight. Abangan natin kung paano kukuha ng tama ng height at weight. O, eto na mga bata. Paano ang paraan ng pagkuha ng timbang or bigat ng isang bata? Kailangan magpatulong po sa isang adult or magulang para meron kayong timbangan. So ano ba ang mga kailangang gawin? Una, bago po gamitin ang isang timbangan, kailangan na ilagay ito sa pantay na sahig para hindi gumagalaw at hindi rin kumakalog. Pangalawa, siguraduhin po ninyo na nasa 0 ang guhit at ito ay gumagana. Pangatlo, magtanggal ng sapatos mga bata or tsinelas. Magtanggal ng barya at mga alahas, mga relo, bag, libro, etc. at iba pang mga pabigat sa inyong katawan. Pang-apat, dahan-dahan mga kids na tumapak sa timbangan. Una ang kaliwang paa, sumunod ang kanan. At habang ikaw ay nakatayo sa timbangan, tumingin ng tuwid habang ang iyong mukha ay nasa harapan. Ilagay ang mga kamay sa gilid ng iyong katawan. Huminga ng normal at dahan-dahan. Dapat huwag masyadong malikot kapag nakatungtong sa timbangan. Pang-apat, hintayin na huminto ang numero sa gitna ng linya. At pagkatapos makuha ang iyong timbang, maingat na bumaba sa timbangan. Huwag tatalon o huwag din tatakbong pabigla-bigla. At siguraduhin na nasa 0 muli ang inyong timbangan. At bago mo makalimutan, mga bata, kailangang isulat ang nakuha mong timbang. Yan ang mga paraan upang makakuha ng tamang weight
o timbang ng isang bata. Ipinakikilala ko sa inyo si Matthew, si Luke, at si John. Mga bata, nakikita po ba ninyo yung kulay blue na arrow? At meron ding linya o guhit na kulay asul. Yan po ang normal, ang tinatawag nating normal value. At makikita po ninyo, yung kay Matthew na tuldok ay kulay pula. Saan nakalagay ang kanyang timbang? Nasa ibaba ng normal na linya. Kumpara po natin sa tuldok ni Luke na kulay green or berde. Saan nakalagay ang tuldok ni Luke? Ito ay nakapatong sa asul na linya. Saan naman nakalagay ang tuldok ni John na kulay itim? Ito ay nasa ibabaw ng normal na linya na kulay blue. Mga kids, nandito po si Grizzly. Ang ibig sabihin, turn on your microphone at sasagot kayo kung tama or mali. Maganda ba ang timbang ni Matthew? Kulay pula na nasa kaliwa. Turn on your microphone at sumagot ng tama or mali. Ayun, narinig ko na. Mali. Hindi maganda ang timbang ni Matthew. Tuldok na kulay pula. Bakit ganon? Dahil po, nasa ibaba ang timbang ni Matthew. Ang ibig sabihin, siya ay magaan kumpara sa mga ibang bata na kapareho niya ng edad. Ikumpara naman natin sa timbang ni John, kulay itim, nasa ibabaw ng asul na linya. Ang ibig sabihin, si John ay mas mabigat kumpara sa kanyang mga kaedad at kalaro. Siya ay mabigat or mataba. At ang timbang naman ni Luke na kulay green ay tama lamang dahil ito ay nakapatong sa blue na linya. Naintindihan ba, mga bata? Makikita natin, mga kids, na si Matthew, si Luke, at si John ay tinimbang kada buwan. Kaya lumipas ang ilang buwan, meron silang timbang na naisulat. Tignan natin ang nangyari kay Matthew, yung kulay pula. Mapapansin po ninyo na sa simula, nasa ilalim ng linyang asul ang timbang ni Matthew. At kung mapapansin din ninyo, ang kanyang mga tuldok ay pababa ng pababa. Ang ibig sabihin, si Matthew ay papayat ng papayat. Ikumpara naman natin kay Luke na kulay green. Habang siya ay sinukat ng 5 beses, mapapansin natin na hindi lumalayo sa linyang asul ang timbang ni Lucas. Panghuli, ikumpara natin ang timbang ni John, yung kulay itim. Sa simula pa lamang, makikita na nasa ibabaw ng asul na linya ang timbang ni John. At habang tumatagal, pataas ng pataas ang kanyang timbang. Mga bata, nakikita ninyo ang muka ni Panda. Kaya ang ibig sabihin, gamitin ang chat box sa inyong pagsagot sa susunod na tanong. Ano ang tanong? Sino sa 3 bata ang pabigat ng pabigat? Type ang inyong sagot sa chat box. Babasahin ko po. Ayun, tama ang karamihan sa inyo.
si John ay pabigat ng pabigat dahil ang kanyang timbang ay pataas ng pataas at palayo ng palayo sa linyang color blue. Kaya si John ay pabigat ng pabigat dahil ang kanyang timbang ay pataas ng pataas. Malinaw ba mga bata? Tinignan natin ang timbang ni Matthew, ni Luke, at ni John. At mapapansin natin, merong linya na kulay asul na kung tawagin natin ay normal line or normal weight. Kaya ang tanong natin ay sasagutin ninyo, sinong inyong nakikita ngayon? Si Ice Bear. Ibig sabihin, turn on your camera at ikaw ay pumalakpak. Tignan natin kung sang-ayon ka sa tanong na ito. Panalo ba si Luke sa iyong paningin? Yay! Bakit siya panalo? Dahil kung makikita ninyo mga bata, ay malapit sa normal line ang timbang ni Lucas. Kaya maganda ang kanyang timbang. Maliwanag ba? Bata, nalaman na natin kung bakit mahalaga ang pagkuha ng timbang ng mga bata. Dahil kung ikaw ay mababa ang timbang, kagaya ni Matthew, ikaw ay sakitin. Madali kang sipunin, madali kang ubuhin, madali kang magkalagnat. Kapag ikaw ay payat at mababa ang timbang, ikaw ay mahina, no? Madali kang mapagod, hindi ka makabuhat, hindi ka masyadong makapaglaro. At kapag mababa ang iyong timbang, kagaya ni Matthew, karaniwan, nagiging mahina ka sa iyong pag-aaral. Hindi mo masyadong maintindihan ang mga lessons ni teacher. Kaya mahirap ang batang mababa ang timbang. Ikumpara naman natin kay John na mataas ang timbang. Ang batang mabigat at mataba ay sakitin din. Siya naman, madalas, nagkakahika. Pwede siyang magkaroon ng diabetes sa kanyang pagtanda at pwede rin siyang magkaroon ng high blood or hypertension kapag siya ay nagkakaedad na. Ganyan ang batang mataba. Ang batang mataba at mataas ang timbang na kagaya ni John ay maaari din mahina. Hindi siya makatakbo dahil palagi siyang hinihingal. Diba? Hindi siya makaabot ng mga bagay na nasa lupa dahil ang kanyang mga kasukasuan ay nababalutan ng taba. At kapag mataas ang timbang ng bata, hirap din siya sa kanyang pag-aaral. Minsan, hindi makakonsentrate ang mga batang ito. Oh, kids, sinong inyong nakita? Si Panda. Kaya gamitin ang chat box upang sagutin ang tanong na ito. Sino sa tatlong bata ang gusto mong tularan? Si Matthew, si Luke, or si John? Type ang sagot sa chat box at titignan ko kung tama. Yeah! Very good. Ako rin, si Luke ang aking nais tularan. Very good, mga bata. Natutunan natin ang tamang pagkuha ng timbang, pati ang kahalagahan nito. Kaya, chill muna. Break time muna mga kids. Inom muna kayo ng tubig. Mag-stretching muna ng iba. At kung gusto niyo naman, panoorin po ninyo ang video na ito. Good morning, good morning, people. Good morning, people. Good morning, people. Si Christopher ang kasama natin ngayon. Extended the quarantine. Meron siyang tips para sa mga bata
Kakaya nyo. Anong tip mo? Number 1, ano kayo ng mga household Household chores. chores. Gaya ng? Ayan ng wawalis, Yan! Ano ba? hugas ng mga plato, tsaka mga baso. Yan. Ano ba? Luto ng itlog. Yun! Lagi niya ginagawa. Okay, dapat daw maging busy kayo at home. Ano yung number 2? Maglaro kayo ng mga online games. Online games. Bakit? Para hindi naman kayo masyado mabore and meet new friends. Yun, meet new friends. Pero tip nga natin, dapat supervised ng parent. Di ba na? So, online games, household chores, ano yung pangatlo? Dasalik po kayo. Kailangan nagdadasal para matapos na itong COVID na to. Opo. Para makita natin ulit ang mga teachers, classmates Yes. natin. Di ba? Sign of the cross tayo, Par. Thank you very much. Ito po ang inyong good morning duo. Please, ma'am. Kung gusto pa po ninyo ng mga video na kagaya na ito, pumunta lamang po kayo sa YouTube channel. Nagbabalik po si Dr. Ato Basco, ang inyong friendly pediatrician online. Narito na ang part 2 ng ating pag-aaral tungkol naman sa taas o pagkuha ng height. Nakita nyo si Grizzly. Turn on your microphone at sasagot kung tama o mali sa question number 4. Nagbabago taon-taon ang taas ng isang bata. Tama ba o mali? Pakinggan ko nga. Wow! Ang galing na ninyo! Si Panda naman ang nakikita ninyo. Kaya gamitin ang chat box sa inyong pagsagot. Question number 5. Paano ba tatangkad ang isang bata na kagaya mo? Letter A. Hilahin ang paa at kamay. Letter B. Tumalon tuwing New Year. Or letter C. Matulog ng maaga. Gamitin ang chat box para sumagot sa tanong na ito. Basahin ko nga. Tignan natin. Okay mga kids, narito ang mga tamang paraan sa pagkuha ng height or taas ng isang bata. Una, kailangan ang bata ay nakayapak or nakamedyas. Pangalawa, tumayo sa pantay na sahig. Pangatlo, tumalikod sa isang makinis at patag na dingding. Pang-apat, pagsamahin o pagdikitin ang inyong mga paa. Nasa gilid ang mga kamay habang ikaw ay nakatayo. Panglima, siguraduhin po ninyo na nakalapat o nakadikit sa dingding ang mga sumusunod na parte ng iyong katawan. Ang iyong sakong, ang iyong puwet, ang inyong balikat, pati ang likod ng iyong ulo. Makikita ninyo sa picture na ito yung kulay pula na arrow na binabanggit natin na dapat nakalapat or nakadikit sa dingding. Pang-anim, ang iyong mukha at mata ay dapat nakaharap at pantay. Hindi nakatagilid, hindi nakatingala, at hindi rin nakayupo. At pang-pito, huminga ng normal at manatili sa posisyon. Very important mga kids na isulat ang sukat na makukuha sa inyong taas or height. Nagbabalik ang ating mga kaibigan si Matthew, si Luke at si John. At ikukumpara naman natin ang kanilang mga taas or height. Mga bata, nakikita po ninyo, nandyan si Grizzly. Kaya turn on your microphone kapag lumabas na ang tanong. Makikita po ninyo ang linya na kulay blue, yung merong arrow.
Muli, yan ang linya ng normal na height ng mga bata. Yung kulay pulang tuldok kay Matthew ay nasa ibabaw ng linya. Yung kulay green kay Luke ay nasa ilalim ng linya. At yung kulay black kay John ay nasa ibabaw ng linya. Ang tanong, maganda ba ang taas ni Matthew? Turn on your microphone at sagutin po ninyo yan. Tama or mali? Ayun, narinig natin. Makikita po ninyo na ang kulay pula na tuldok na kay Matthew ay nasa ibabaw ng linyang kulay asul. Ang ibig sabihin, si Matthew ay matangkad kumpara sa mga bata na kapareho niya ng edad. Yung kay Lucas naman na kulay green ay nasa ibaba ng linya. Ibig sabihin, siya ay maliit kumpara sa mga bata na kanyang kaedad. At yung kay John na kulay itim ay tamang-tama lang sa linya. Ibig sabihin, normal ang kanyang height o taas kumpara sa kanyang edad. Malinaw ba mga bata? Ayun. Dito naman ipinapakita na sinukat si Matthew, si Luke at si John sa loob ng 5 taon. Taon-taon sinusukat ang kanilang taas. Makikita natin na ang taas o tangkad ni Matthew ay nasa ibabaw ng linya. Kay Matthew, yung mga tuldok na kulay pula. Mapapansin din natin na yung kay Lucas ay nagsimula sa ibaba ng linyang asul. Pero habang lumilipas ang panahon hanggang dumating ang ika-5 taon, narating ni Lucas yung kulay blue na linya. At makikita rin natin na yung tuldok ni John na kulay itim ay nananatili lamang sa kulay asul na linya. Mga bata, gagamitin na ang chat box dahil nandito na si Panda. Ang tanong, sino sa mga bata ang gumaganda ang taas? Si Matthew, si Luke, or si John? Type in your answers sa chat box. Wow! Proud ako sa inyo. Si Lucas po ay gumaganda ang taas. Bakit ganon? Dahil nagsimula si Lucas na mababa ang kanyang taas kumpara sa kanyang edad. At unti-unti, taon-taon, tumatangkad at humahaba si Lucas hanggang sa marating niya ang normal na taas para sa kanyang edad. Kaya, congratulations! Si Lucas ay gumaganda ang taas. Mga bata, nakita natin na si Matthew matangkad kumpara sa kanyang mga kalaro. Si Lucas naman, nagsimula na maliit o pandak pero humabol sa pagiging normal. At si John, nandun lamang siya sa normal na taas o tangkad. Nakikita ninyo si Ice Bear. Ang ibig sabihin, turn on your camera at pumalakpak. Ito po ang ating tanong. Panalo ba silang tatlo? Siyempre naman, dahil lahat sila ay umabot sa normal na tangkad o mas mataas pa sa normal. Kaya, palakpakan para kay Matthew, para kay John, at lalong-lalo na para kay Luke. Tama ang sagot nyo, mga kids.
O mga bata, kaya pa ba ng powers ninyo na makinig at matuto? Kaunti na lang. Finish line na. Kapit lang mga kids. Ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa temperature. Ang temperatura ay ang nagsasabi kung gaano kainit o kalamig ang iyong katawan. Ang tao na kagaya natin ay warm-blooded animal. Ang ibig sabihin, hindi pa bago-bago ang ating body temperature. O yan mga bata, nakikita na naman ninyo si Grizzly. Question number 6. Maganda ang temperature na 37.8 degrees centigrade at higit pa. Turn on your microphone. Tama ba o mali? Pakinggan ko nga. Yun. Narinig ako. Okay na sagot. Andyan sa taas, si Panda. Question number 7. Kailan ang tama na pagkuha ng temperature? Letter A, kapag bagong kain. Wow. Letter B, kapag bagong paligo. Letter C, kapag nakapagpahinga na. Gamitin ang chat box para sagutin ang tanong na ito. Tignan ko nga. Uy, magaling ka na ng pagaling ha. Very good. May mga iba't ibang paraan ng pagkuha ng temperature. Meron yung usong-usong nakikita natin ngayon. Yung mga scanners, no? Tinatapat sa noo o pinapasok sa tenga. Yung iba naman, tinatawag nating digital. Ilalagay sa bibig o di naman kaya sa kilikili. Ang lahat ng ito ay iba't ibang uri ng thermometer. At nakalagay sa gadget na ito kung gaano kainit o kalamig ang iyong katawan. Mga bata, ang normal na body temperature ay 36.5 degrees centigrade hanggang 37.5 degrees centigrade. Tandaan po ninyo yan dahil dito nakabase ang ating mga susunod na talakayan. Kaya pa ba? Kayang-kaya. Narito na. Mga kids, ano ang dahilan kung bakit tumataas ang temperature ng isang tao? 37.7 degrees centigrade at pataas. Ang tawag ng iba, sinat. At pag mas mataas pa rito, lagnat. Unang dahilan, kapag ang bata ay pagod, galing ka sa labas, naghugas ka, naglaro, talon-talon, sayaw-sayaw, naku, tataas ang iyong body temperature. Pangalawa, depende sa mga kinain mo. Lalo kapag maanghang ang iyong kinain, tataas ang iyong body temperature. At kapag kumain ka rin ng maiinit na kanin o sabaw at ulam, pwede rin tumaas ang iyong body temperature. E paano pag mainit ang iyong paligid? Ay! Napakainit! Maaring tumaas ang body temperature mo lalo kapag ikaw ay naaarawan. Pang-apat, depende sa iyong damit. Kaya nga kapag summer, kailangan light colors ang iyong sinusuot. Kapag mainit ang panahon, dapat nakasando o short sleeve ka. Kaya kapag ang iyong damit ay makapalang tela, o di naman kaya mahaba ang manggas, or dark ang color, pwedeng uminit ang iyong body temperature. Panglima, maaaring dahilan kaya mataas ang iyong temperature ay baka ikaw ay may sakit.
Usually, hindi maganda ang iyong pakiramdam, matamlay ka, may ubo, may sipon, or merong masakit sa'yo, kaya hindi ka masyadong naglalaro, hindi masyadong gumagalaw. So ito po ang ilan sa mga dahilan ng mataas na body temperature. Gets ba? Nandito po si Grizzly. Turn on your microphone at sasagutin ninyo. Tama or mali? Question number 8. Uminom palagi ng tubig kapag mataas ang iyong body temperature. Ano ang iyong sagot? Tama ka. Check. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin kapag ikaw ay may lagnat? Letter A. Maligo ng maligamgam na tubig. Letter B. Paliguan ng malamig na tubig. O letter C. Huwag paliguan. Nakikita si Panda, gamitin ang chat box sa inyong pagsagot. Tignan ko nga. Yehey! Kailangan po ay maligo ng maligamgam na tubig kahit na mayroong lagnat. Tandaan, kasama ang ulo kapag ikaw ay naliligo. Very good, kids! You're doing very well. Ano ba ang mga dapat gawin kapag ang tao or bata ay merong lagnat? Una, kailangan magpahinga para makabawi ang iyong katawan at mas mabilis kang gumaling. Bawal ang malikot, bawal ang panonood ng TV, at bawal din ang gadgets. Mga kids, kailangan magpahinga para makabalik sa inyong mga paboritong gawain. Number 2, uminom at kumain. Nandiyan ang tubig, gatas, mga fruit juices, sopas or sabaw, mga biskwit, pati na rin tinapay. Unti-unti lang, huwag masyadong marami. Dahil kapag may sakit, karaniwan walang gana, pero importante na uminom ng madami para hindi ma-dehydrate. Pangatlo, paliguan ang buong katawan ng maligamgam na tubig. Dahil kung hindi, baka umakyat ang init sa iyong ulo at baka ikaw ay magkumbulsyon. O di naman kaya ay lalong ma-dehydrate dahil ayaw sumingaw ng init mula sa iyong katawan. Kaya tandaan, maligamgam na tubig ang ipampaligo at kasama ang iyong buhok at ulo. Pang-apat, uminom ng paracetamol pero kailangan kausapin ang nanay at tatay. At very important, kapag nagtagal ang iyong karamdaman, kailangan kumonsulta sa isang doktor. Okay ba, mga bata? Kids, madami ba kayong natutunan sa ating module na ito? Nag-enjoy po ba kayo? Kaninong mukha ang nandyan? Kay Ice Bear. Ang ibig sabihin, turn on your cameras at pumalakpak dahil marami tayong natutunan at pinagkwentuhan tungkol sa timbang, tungkol sa taas, at tungkol sa temperature. Kaya, ready na kayo mga kids para sagutin ang mga tanong na sumusunod. Get ready. Here is your fast questions and I need your answers. Here we go! Mahalaga ang weight at height upang malaman mo kung ikaw ay normal. Turn on your mic. Tama o mali? Alright! Ang sagot, tama. 1 point para sa'yo.
Question number 2. Paano ang tama na pagkuha ng timbang? Letter A, nakaupo ng tuwid. Letter B, nakatayo ng baluktot. O letter C, nakayapak, nakamedyas. Gamitin ang chat box at pumili ng letra. Yun ang tamang sagot. Letter C, nakayapak or nakamedyas. Very good, mga bata. Tuloy-tuloy lang. Number 3, ang mataba at mabigat na bata ay healthy. Tama o mali? Turn on your microphones. Pakinggan ko nga. Uy! Very good kayo ha. Mali po. Ang mataba at mabigat na bata ay hindi healthy. Very good, mga bata. You are learning. Question number 4. Nagbabago taon-taon ang taas ng isang bata. Tama or mali? Turn on your mics. Uy! Nagulat naman ako sa inyong sigaw. Dahil ang sagot, tama. Kailangan nagbabago taon-taon at kailangan pataas ka ng pataas. Hindi pwedeng spaghetti pababa, pababa ng pababa. Very good, kids. Number 5. Paano tatangkad ang isang bata? Gamitin ang chat box sa inyong pagsagot. Letter A, ilahin ang paa at kamay. Letter B, tumalon tuwing New Year. At letter C, matulog ng maaga. Tama na naman ang inyong sagot. Letter C, kailangan mga kids matulog ng maaga. Gawin ang assignments agad. Alright? Okay. So number 6, tama or mali? Maganda ang temperature na 37.8 degrees centigrade at higit pa. Pakinggan ko nga. Very good. Mali po yan. Dahil ang 37.8 pataas ay considered na sinat or lagnat. Question number 7. Kailan ang tama na pagkuha ng temperature? Letter A, kapag bagong kain. Letter B, kapag bagong ligo. O letter C, kapag nakapagpahinga na. Gamitin ang chat box dahil nandyan si Panda. Tingnan ko nga. Yun! Letter C, kapag nakapagpahinga na. Alright, kids. Ang makaka-perfect kayo, ha? Number 8, nandyan si Grizzly. Uminom palagi ng tubig kapag mataas ang temperature. Turn on your mic. Pakinggan ko. Tama or mali? Ano ang sagot? Tama! Inom ng tubig, ng sabaw, ng juice, ng sopas, even ng gatas kapag mataas ang inyong temperature para hindi kayo ma-dehydrate. Alin ang dapat gawin kapag ikaw ay may lagnat? Letter A, maligo ng maligamgam na tubig. Letter B, paliguan ng malamig na tubig. Woo! O letter C, huwag paliguan. Taho, anong sagot mo? Gamitin ang chat box. Tignan ko kung tama. Uy, ang galing. Letter A ang sagot. Maligo ng maligamgam na tubig. Very good, mga bata. Nandyan si Ice Bear. Buksan ang inyong camera at pumalakpak dahil kayang-kaya kahit ikaw ay bata. Yan po ang sabi ni Dr. Ato Basco, your friendly pediatrician online. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating mga module. Continue learning, mga kids, para sa inyong kaalaman at sa inyong kalusugan. Bye!